sure what you want. Crucified. Oh, crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, yes Lord, and thought of me above all. Crucified. Oh, crucified, laid behind the stone. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Like a rose trampled on the ground, you took the first stone and thought of me above all. Like a rose, oh, like a rose trampled on the ground, you took the falls and thought of me above all. Purihin natin siya. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Parapat dapat kang purihin. Tayo manalangin. Thank you, Lord Jesus. Habang tayo nakayuko. Lord God, magandang gabi po sa iyo, Ama, aming Ama. Lord, papasalamat kami sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Sa iyong kagandahang loob sa bawat isa, Panginoon. Lord, napakadakila mong Diyos, Panginoon. Sino kami, Lord, para bigyan mo ng biyaya, O God? Ngunit, Lord, nariyan ka. Hindi mo pinagkait ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito ang bawat isa, Panginoon, handang purihin ka, handang pasalamatan ka, Lord God. Handang i-appreciate, Lord, ang lahat-lahat sa iyo, O God. Kaya, Panginoon, lingapin mo po ang aming pagsamba sa iyo sa gabing ito, Lord God. Lingapin mo po ang bawat puso, Lord, na naghahangad, Lord, ng salita mo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, ikaw, Lord, muli ang aming inaasam sa gabing ito, Lord, na kumontrol, Panginoon, ng bawat bahagi, Lord, ng gawain ito, Lord God. Panginoon, napakainam, Lord, ng aming gawain, Panginoon, dahil, Lord, hindi na mainit, Panginoon. Ngunit, Lord, anong saysay, Lord, ng lamig ng aming sanctuary, Lord, kung kami, Lord, ay iiwan mo, Panginoon. Kaya ang aming hiling, Lord, sa anumang dahilan, Lord, wag na wag mo kaming iiwan, Ama. Yan ang hiling namin, Panginoon, sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, pangunahan mo kami muli sa aming pag-aawitan, sa maghahandog ng awit, Lord God, sa bawat bahagi, Lord, at higit, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Ama, anoint mo po ang bawat musician, Lord, ang bawat tatayo, Lord, sa likod ng pulpito, Panginoon. Ang gagamitin mo, Lord, sa paghahayag ng iyong salita, Lord, yung kasihan, Lord, ng iyong Espiritu, Panginoon. At, Lord, aming hiling na iyong ingatan, Lord, ang aming mga kapatid, Panginoon, na paparito, Lord, sa sanctuary, Lord God. Ganun din, Panginoon, ang mga audience, Lord, na hindi, Lord, narito, Panginoon, nasa live streaming, Panginoon, iyong pagpalain din naman, Lord Jesus. Salamat po muli sa iyo, sa iyong biyaya sa amin, Lord. At ikaw ang nais namin parangalan, ikaw ang nais namin, Lord, papurihan, Lord God. Pinupuri ka namin, Lord, ng buong puso at kaluluwa. Sa iyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Minsan pa, palapakan natin, Panginoon. Amen. Let's talk about Jesus habang tayo nagkakamayan. Praise God. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme. Throughout eternity, the great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. Let all the world proclaim the power and majesty of such a wondrous name.
the babe of Bethlehem, the bright and morning star. Let's sing His praises near and far. Let's talk about Jesus. The bread of life is He, the Savior of the world, the man of Galilee, the prophet, priest, and king. The mighty God is He, the well of living water free. Oh, let's talk about, say it again. Let's talk about Jesus. The Prince of Peace is He, the great physician He, down through all history. The lily pure and white, the rose of Sharon fair, the shepherd of such tender care. Let's talk about Jesus, the rock of ages He, the lamb for sinners slain, the man of Calvary, the great Emmanuel, the Word of God so near. He's our bridegroom so divine. Let's talk about Jesus, the King of kings is He, the Lord of lords so free to all eternity. The great and the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus more and more. Only Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. But the Bible says in 1 Peter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Hallelujah! Tayo ang piniling nobya, ang haring pagkasasordote ng bansang banal. Hallelujah, thank you, Lord Jesus. Living in the evening time, the race is almost through, but God has chosen you and me, still a job to do. The word that's been revealed to us must prophesy it again, and the message must reach everywhere till the last soul last coming. We are the generation, we're the combination, the final voice the world will hear. The coming of the Lord is near, living out the revelation, overcoming sin's temptation. The truth will go to every tongue and nation. We are the chosen generation. Hallelujah! Committed to the calling, together we stand strong, lifting up our voice as one, we'll sing the final song. God has chosen us to conquer every test we face, and He has seen us through this far, and His peace
is by His grace. Oh, we are the generation, we're the culmination, the final voice the world will hear. The coming of the Lord is near, living out the revelation, overcoming sin's temptation. The truth will go to every tongue and nation. We are the chosen generation. Everybody sing it again. We are the chosen. Everybody raise your hand. We are the generation, we're the culmination, the final voice the world will hear. The coming of the coming Lord is here, Lord. Hallelujah. Overcoming sin's temptation, the truth will go to every town and nation. We are the chosen generation. Oh, we are the chosen generation. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. We give you glory and honor and power. Belong to our Lord Jesus. Amen. Tayo mga kapuna po, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. So, ngayong gabi, walang nagbigay sa akin ng handog awit or testimony. Siguro, sabik na kayo makinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, at yung mga announcement, mamaya na. Praise God. Offering. Aking inanyayan si Bar Joseph para sa prayer ng offering. Praise God. Amen. Tayo ay yung quote muna. Manalangin. Ama, ikaw po, Panginoon, ang aming sadya sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mga biyaya na gumagawa sa aming mga buhay, Lord God. At kanina umulan, datapot ngayon, Panginoon, ihanda mo ang Lord God aming daan, Panginoon, upang malaya at Lord God, makakilos kami ng maalwan, Panginoon, upang makaparito sa gawain. Ito ay, Lord God, na lahat ng ito, Panginoon, ay kinikilala namin gawa mo sa aming mga buhay. At sa Lord God, oras na ito, Ama, kami po, Panginoon, ay Lord God na umaasa, Panginoon, ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Gayon din, Ama, tinataas namin ang mga kaloob ng iyong mga anak. Naway ito'y igawad mo po ang iyong pagpapala, Lord God, at pagpalain mo lahat ng mga bawat isa na narito, Panginoon. At ikaw ang Lord God, patuloy na maluwalhati at maitaas. Gamitin mo po ang aming kapatid na magpapahayag na iyong salita upang, Lord God, matugunan, Lord, lahat ng aming pangangailang at kauhawan, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. Marami pong salamat sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. We bring the sacrifice. Praise God. Oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of
joy. Minsan pa, we bring the sacrifice. Oh, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. At tayo dumako na po sa mga announcement ngayong gabi. Amen. Praise God. So, nanibago ako, walang kumanta. Amen. So, praise God. Announcement ngayong gabi. September 28, 2014, this coming Sunday, around 4 p.m., we have a Youth Department Community Service. Dito po sa Munting Bayan. So, nung nakarang Sunday, kinausap na ni Bar Micah, yung presidente ng asosasyon. So, nakita ko sa mukha niya na masaya siya habang kinakausap ni Bar Micah. Natuwa siya dahil mga kabataan ay maglilinis dito sa lugar natin. So, aking iniimbitahan kayo, mga kabataan, na makiisa tayo sa gawain na to. Pakita natin yung dapat natin ipakita sa lugar na to, mga kapatid. Amen. So, aming nire-request din na kung maaari, yung damit natin, t-shirt or polo shirt, kulay blue, kung meron kayo yan, mga kabataan, para meron tayong unity sa mga damit natin. Praise God. So ngayon na po yan, around 4 p.m., siguro around 3, ko-confirm namin sa asosasyon para yung mga gamit na pinangako niya, ma-confirm namin kung dala nila para makatulong sa mga kailangan natin. Bro, kailangan dala niyang walisting ting na yung may mahabang hawakan, trash bag, saka yun nga, extra na damit. Praise God. So ano pa? October 7, 2014 uli, this coming next Tuesday. Yung men's devotion po natin, mga kapatid, ay ating pinararating ng ating men's coordinator. Ang topic niyan, dalawa yung topic po niyan. Una, difference between major and minor prophet. So ano yung pagkakaiba nilang dalawa? Ang ating tagapagsalita sa gabing yan, si Brother Chris Eduarte at si Brother Ogie Enriquez. So yan po, mga kapatid. Yung pangalawa nating title sa men's devotion ay yung Days of Lot and Noah compared to our time. So ano ba yung kaparehas nung days nun sa yung days natin? Makikita natin yan sa Luke 17, verse 24 hanggang 30. So ang ating buting tagapagsalita sa topic na yan ay si Brother Rolly Hapon. Amen. Sama natin sa prayer yan, mga kapatid, saka yung ating mga tagapagsalita. Amen. Aking inaanyayahan lahat ng kalalakihan. Next. October 4, Saturday. Yan po yung convention naman ng mga kabataan sa Overcomer Church. So, muli, pinararating namin sa inyo, mga kabataan, na ating daluhan ang gawain ng mga kabataan na yan. Praise God. Ang ating team, the power and authority of by God's spoken word. Amen. Praise God. Okay? Amen. October 26, bising-bisi tayo. Magkakaroon naman tayo ng communion and feet washing service. So, around 5 to 7 p.m. October 26. Praise God. November 30, next month, yung Sing Inspiration naman natin,
Dahil talagang gustong-gusto natin umawit sa Panginoon, mga testimony, para ipahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay. Around 5 p.m. to 7 din, November 30. Sing Inspiration. Sa ating paghanda niyan, mga kapatid. Pagdating naman ng December, yung pinananabikin natin, December 22 to 25, camp meeting. So alam ko, handa na ang bawat isa dyan at nag-ipon na talaga. Doon pa rin sa Emmaus Camp. The final boys to the final age. Praise God. At kung yung hindi pa nakapaghanda at may desire, lagi niyong indulog sa Panginoon. Amen. Praise God. So wala na po. Per request, wala na. So yun lang. Ating alalahanin sa ating panalangin ngayong gabi ang mga nabanggit na panalangin o request ngayong gabi. Praise God. So tayo tumayo na at ating anyayahan ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Praise God. Amen. Awitin natin yung Believing is Believing is not easy. Thank you, Lord. It's not hard to believe, yes, Lord. Standing on the mountain tops of glory, when you praise, Lord, and the breeze from heaven sends your spirit soaring. In the valley once more, would Jesus still be Lord? That's the question. Because believing, hallelujah. Because believing when believing isn't easy. That is the testing. Yes, Lord. I need faith. Oh, I need faith for the times when the sun does not shine and the mountain top is just a memory. When there's no sign to be seen, I don't feel a thing. To the word of God alone I can cling. Oh, I need faith for the days, Brother Rolly, when the troubles come my way and I just don't understand what it means. That's nothing else. I need faith for the days. Yes, I need faith for the days when trouble comes my way and I just don't understand what it means. That's when nothing else will do. Faith alone will get me through. And believing becomes my victory. That means nothing else will do. Faith alone will get me through. And believing becomes my victory. Amen, Lord. Sa lahat na nag-isampalataya, Panginoon, sa iyo, hindi mo binibigo. At ang pinakadakilan naming sandata at pangsanggalang, Lord God, sa lahat ng mga bagay na dumarating sa amin. Kaya mo, Lord, sa gabing ito, ang maluwalhati lamang, Lord, ang pangalan mo. Tanging iyong dakidakilan ang siyang maitaas sa kalagitnaan ng iglesia ito, Panginoon.
Lahat ng gawa mo, Panginoon, ay madakila at lahat ng kaaway ay maiapakan ng aming mga paa. Dahil ito ang mensahe mo sa aming panahon. Tatayo kami na walang dungis, walang kulubot, na hindi nahawaan ng sanlibutan ito. Dahil kami mga anak mo, Panginoon. Nagtitiwala sa iyo ng lubos, Lord Jesus. Nagtitiwala kami na sapat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo mo na maglinis sa aming mga buhay. May set aside, Panginoon, ang mga bagay ng sanlibutan at ang salita mo ay mag-manifest sa katawang tao, sa katawang lupang ito. Bagamat ito'y nasa anyo ng kasalanan, may kapangyarihan nasa loob, Panginoon, dahil bahagi mo ito, Ama. At ikaw, Lord God, lamang mabigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng mga pagkilos mo, Panginoon. Kaya mo, Lord God, na ang bawat puso na nandito ngayon ay mapasailalim ng iyong Espiritu Santo. Matpugnaw, Panginoon, ang mga agam-agam, mapugnaw ang mga pag-alala, at magtiwala lamang sa iyo. Lalo na, Panginoon, sa mga panahong ito, Lord God, na malapit na ang iyong salit, mayong buhay, nalapit na ang panahon na iyong pagbabalik, pagpapalit ng aming mga katawanin. Lord, higit pa na kami magbigay ng attention sa iyo, Lord, sa iyong mga salita. Dahil ito ang gusto naming makita, Lord God, ang makita na ang salita mo ay nabubuhay sa katawang taong ito. Hallelujah. Buksan mo ang aming pangunawa ng mga espiritong laban sa iyo, Panginoon. Ito'y mapasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, paspasan mo kami, punuin mo kami. Bigyan mo kami ng kapahayagan na nagmumula sa iyo. Dalangin namin po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Acts chapter 13, verse 26. Nais ko munang basahin ito and then saka tayo magkapatuloy. Acts chapter 13. Acts 13. Acts. Wala ba dyan yung sa Bible? Search. Okay, Bible yan. 13 verse 26. 26. Okay. Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent. Naunawaan niyo po bang scripture na yan? Sa mga anak na stock ni Abraham, sa lahat na nangangatakot sa Diyos, ang salita ng kaligtasan ay sa iyo ipinadadala. Lord, pagpalain mo po ang mga scripture na ito. Kami mga salita na nandito ngayon at nangailangan ng quickening power mo, Panginoon, para ito'y mag-manifest sa aming kalagitnaan. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat at nais kong bumati at magpasalamat sa inyo. Salamat ako sa ating pastor sa pribilehiyo muli na makarating dito, makapangangusap at maging bahagi ng pagpapala sa inyong buhay. Tutuloy natin yung ating pinag-aralan sa nakaraang mga buwan sa pag-aaral natin. At gayon pa man, nais ko munang magbigay sa inyo ng ilang pagkapala. At napakaganda po ng gawain namin ng Sunday. May communion po kami doon. At punong-puno rin ng pagsubok ang church na yon. Kaya pa man, totoo, kapag sinusubok, ibig sabihin, may paglago, may paglilinis. And then, nakaraang mga linggo ay nagbautismo po kami ng 5 mga kapatiran. Amen. Salamat po at patuloy na lumalago at yun ay dulot ng inyong mga panalangin. Salamat po sa mga panalangin. At maraming salamat din sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta doon.
mga young people natin dito na patuloy na ginagamit sa pag-MC, pag-song lead, at ang presensya nila ay nagiging pagkapala po doon. Praise the Lord. Praise God. Sa tuwing tatayo ako sa harapan nyo ay punong-puno ng challenge. Okay, tuloy natin ang ating pag-aral. Last na napaumpisahan ko po noong nakaraang mga buwan. At kinuha ko po yung text nung nakaraang buwan patungkol sa declaring the proof of your pedigrees ay sa Numbers chapter 1 verse 18. Pero ngayon ay kumuha ako ng scripture sa Book of Acts. Kaya po ang part 2 ng ating declaring the proof of your pedigrees ay may subtitle po itong Children of the Stock of Abraham. Yung pedigrees po at saka yung stock halos magkaparehas ang meaning niyan eh. Halos magkaparehas ang meaning. Magkaibang salita lang ito pero parehas ang meaning. Pero titingnan natin ng maigi. Dahil kung may declaration ng pedigree sa Old Testament, sa Book of Acts ay binanggit ni Paul ang mga salitang ito, stock, children of stock of Abraham. Kaya nga, specific na sa panahon natin, itong scripture na ito sa panahon ni Paul ay Book of Acts. Binanggit niya, ibig sabihin niyan ay acts of the Holy Spirit sa magitan ng mga believers ng mga panahon na yon or dispensation ng Holy Ghost. So sa panahon natin ngayon is the continuation ng kilos ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Gusto kong banggitin sa inyo na ang kilos ng Espiritu Santo ay hindi sa lahat ng tao. Ito ay para lamang sa mga pinili. Ito ay sa mga taong maamo ang kalooban. Nalala niyo ba si Lord nung pumunta dito sabi niya sa Isaiah 61 verse 1? Bigay niyo nga yung scripture na yun. Naalala ko lang ngayon, Isaiah 61 verse 1. Yan ang kanyang kinote nung siya'y maparito na the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Sa script sa Tagalog po yan ang naparito ko para mangaral sa mga maaamo. Hindi lahat ng tao maamo. Yes, amen? Hindi lahat ng tao, pero ang Diyos, pupunta lang siya sa mga maaamo kasi ang maamo ay meron itong sapat na kakayanan at abilidad na ilagay ng Diyos sa kanila na handa silang magpakumbaba. Yun ang dahilan. Pero sa hindi mga maamo, matitigas ang leeg niyan. Hindi yan kayang umamin ng kasalanan sa harap ng maraming tao, pero yung mga maamo, kaya nila. Kayang-kaya nila. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ang Espiritu Santo ay napunta sa mga maamo. At ito'y dispensation ngayon ng baptism ng Holy Ghost sa ating panahon. At yung mga merong Espiritu Santo ay nakalinya sa stock ni Abraham. Doon sila nakalinya. Kaya po, Israel ay natural seed of Abraham. Can you say amen? And Christ is the spiritual seed of Abraham. At sabi doon sa Galatians chapter 3 verse 29, if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. So sa makatuwid, kapag nakapasok tayo kay Kristo, automatic, ikaw ay binhi ni Abraham. Nasa stock ka ni Abraham. Paliwanag ko na ibig sabihin ng stock. Kasi pag sinabi mong stock, meron yan, stock market. Diba? Stock ng mga binhi. Pero doon sa stock ay marami doon mga uri ng klase na stock.
Pero dito sa word na itong ating pag-aralan, ginamit din ni Paul ang stock. Hindi para sa natural, kundi sa mga taong bahagi ng Diyos. May stock din para si Lord. Kaya in specific na sinabi ni Paul na ang salita ng kaligtasan ay ipinadadala sa mga stock ni Abraham at sa makatuwid, ito ay specific lamang ang salita, ang mensahe sa panahon natin ngayon ay pinadadala sa inyo ng mga nakalinya sa stock ni Abraham in spiritual form. Hindi sa Israel, kundi kay Kristo at sa Gentile dispensation. So, puntahan muna natin ang sa Old Testament. Si Joseph, si Moses, si Elijah, si Isaac, lahat ng mga nandun sa Old Testament na mga pangalan, sila ay bahagi ng stock ni Abraham. Bahagi sila. At kung i-examine natin yung mga stock na yon, may makikita kayong pedigree na mag-identify na bahagi nga ito ni Abraham. Pag tiningnan nyo ang buhay ni Joseph, pag tiningnan mo ang buhay ni Moses, pag tiningnan mo ang buhay ni Elijah, ni Isaac, at lahat ng mga ma-identify mo doon, nakakonekta ito kay Abraham. Kasi ang ibig sabihin ng stock sa spiritual na ito ay the original ancestor in the direct line of the family. Direktang connection. May direkta kayong connection. Hindi ito kumakaliwat kanan, kundi direkta. Kasi ang stock sa sinasabing ito ni Paul sa Book of Acts ay speaks of ancestry, lineage, race, or family. Kaya nga may tinawag na super race. Ano ba yung super race? Pamilya ni Lord. Nasa kanyang pangalan. Kaya kung titingnan nung buksan ng New Testament, pag basa mo sa Matthew chapter 1 verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Kita nyo? So, itong stock na tinatawag ni Paul ay ito'y lineage or family na kung saan meron silang kakaibang, unique na taglay, hindi sa katawang ito, kundi nandun sa loob na may kapasidad at kapabilidad na gamitin ang lahat ng kaloob. Amen. At kung binhi tayo ni Abraham, meron tayong mana sa Kanaan. Merong allotted portion na mana ka sa Holy Ghost. At Kanaan, alam natin, patuloy parati ito sinasabi, yung Kanaan ay walang iba kundi ang Holy Ghost. At kung ikaw nga ay binhi ni Abraham sa spiritual seed, ay meron kang allotted doon. Meron kang sapat na kakayanan, meron kang discernment, meron kang healing, meron kang lahat ng 9 spiritual gifts and 9, ano pa? Lahat ng yun, gagana yun sa'yo. Lahat ito yung gagana. At ang tanging paraan sa Old Testament para makuha mo ang mana ay ipakilala mo, ipahayag mo kung saan kang galing tribo. Sa Old Testament. Sa panahon natin ngayon, kailangan merong ipakilala saan ka bang galing tribo. Diba? May tribo ngayon. Sinabi ko na sa inyo, the generation of Jesus Christ. Kaya pumunta dito si Lord, dala niya yung listahan ng mga ng kanyang tribo. Siya leader. Pagbaba niya, nilinaw niya sa lahat ng mga tao. Ipinakita niya, ito ang listahan. Ginamit niya ang prophet para ipakita sa lahat ng mga bini ni Abraham na nagkalat sa buong mundo. Para ipunin sila saan? In spiritual form. At dahil doon, meron silang pagkakaugnay-ugnay at pagkakapit-kapit at kinukulong nila ang kanilang pinoproteksyonan nila. Ang bawat isa. Hindi sila nagsisisihan. Kundi ito'y kanilang piniproteksyon ng isa pag may dumarating na kalaban. Sila mismo ang mumoprotekta.
At hindi nila hinahayaan mismo sa sarili nila lumabas ang kahinaan na yon. Naintindihan niyo ako? Ewan kung bakit ganitong pakiramdam ko. So, ang tanging paraan para makuha mo yung mana ay ipakilala mo kung ano ka talaga. At itong mga binhi ni Abraham ay naghahanap ng Misaya. Sino ang Misaya? Si Kristo. Ang mensahe ng panahon. Sinasaliksik nila ito. Kasi ang dami nitong, marami mga inheritance doon sa loob na yun. Kung marakuha ka na ibang mana, meron pa. So sinasaliksik niya ito at inaalam nila, nasa tribu ba ako ng Huda? Ako ba'y kasama sa tribu ni Lord? Kaya nagsasaliksik sila, kaya mabitan mo, itong sa Old New Testament, merong 3 wise men na naghahanap sa Misaya. Tignan niyo ang eksena. Dahil tipong-tipo yung sa panahon natin ngayon. Naghahanap sila at meron silang signs na tinatandaan at sila ay guided by an angel. Star. So, ito ginaguide nila. Pero nung sila ay pumasok, nakipag-compromise kay Herodes na wala ang angel. Na wala yung star. Sa makatuwid, ayaw ni Lord ng isang mga naghahanap sa Misaya ay makipag-compromise sa mundong ito. Mawawala ang conviction mo doon. Mawawala ang pakikisabi mo, Kristiyano naman ako, pwede naman ako. Hindi! Hinihiwalay ka ni Lord sa takbo ng sanlibutan. Iyan ang mga Abraham seed. Meron silang kakayanan, abilidad na mag-isip na mas mataas sa mundong ito. Na pag nakita nila ito'y anyo ng kasalanan, pinuputol na kagad nila ito. Hindi sila pumapayag na ito'y maapektuhan at mabigyan sila ng impluensya sa katawan. Kasi sabi ng Espiritu Santo, ialay ninyo ang iyong katawan, espiritu at kaluluwa sa akin. Huwag nyo itong dudumihan kahit kailanman. Yan ang mga naghahanap ng Misaya. Naalala mo si Simeon. Hinahanap din niya ang Misaya. Sabi ng Espiritu sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo makikita yung Kristo. Hinahanap niya ito. Pero hindi naman niya alam kung saan nang magaling. Pero nakita nyo, na-recognize niya kasi meron siyang abilidad at discernment. Ito yung mga tao naghahanap ng Misaya, may discernment. Nare-recognize nila ang tama at mali. Ang espiritong mapangsakop at espiritong ng pag-ibig. Dinidiscern nila ito. At ganyan, at meron siyang kakayahan na makinig ng tinig ng Espiritu Santo. Yan ang mga palatandaan ng mga Abraham seed, stock of Abraham. Amen. At kung ikaw ay stock ni Abraham, meron kang responsibilidad na gawin mong pure ang iyong bloodline. Responsibilidad mo ito, hindi na lahat tayo ay merong responsibilidad. Anak ka ng Diyos? Anak ka ba lahi ka ba ni Judah? Meron kang responsibilidad na protektahan ang sarili mo. Na panatiliing dalisay ang iyong sarili, ang iyong buhay sa harapan ni Lord. Sa Old Testament, makikita natin kung gaano nila pinoprotektahan ang kanilang genealogy. Naalala niyo ba? At stricto sila sa record ng kanilang mga lahi. Dahil ayaw nilang magkaroon ng mix-up sa kanilang lahi. So, sinaalala niyo ba yung isang Egyptian na ni-rape yung Hebrew woman? Sino nakaalam? Saan? Kung alam nyo. Siguraduhin nyo kasi ito'y sure bull. Know your calling, election sure. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Saan?
Oh, tahimik. Oh, Leviticus chapter 24. Verse 10. Tingnan natin ito. Stricto sila. And the son of Israelitish woman, who was father was an Egyptian, went among the children of Israel, and the son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in the camp. Taas mo, 11. And the Israelitish woman's sons, yung anak ng Israelitang babae, na ang tatay ay Egyptian, ay nag-blaspheme sa pangalan ni Lord and curse. And they brought him into Moses, and his mother's name was Shilomit, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Itong babae, nasa tribo ni Dan, na hindi naman niya kagustuhan na siya ay magkaanak. At kasi may mga taskmaster siya, na nakurso na daan siya at nagkaroon ng bunga. At itong anak ay gustong sumali sa tribo ni Dan. Pero sabi niya, teka, alam namin kung saan kang galing, stuck. Kilala kita kung anong bini ka sa galing ka sa bini, hindi ka sa lahi namin. At ganito ginawa mo, binaspi mo ang ano ni Lord. Kaya kung titignan nyo sa mga pagkakataon, kinulong siya. Kinulong siya. At hanggang sa nagkaroon ng desisyon ang Panginoon, batuhin yan hanggang sa mamatay. Ano gusto ko ipakita sa inyo? Hindi ko sinasabing ba't magbato kayo. Pero gusto ko ipakita nyo, pag mayroong hindi sigurado, hindi magandang bagay na dumarating, protektahan nyo kaagad. Meron kaagad kayong protection sa isa't isa. Sa ganun yung Israel, sa panahon nila, pinoprotektahan nila ang kanilang mga sariling mga tribo. Para huwag itong ma-penetrate, ma-hybrid ang kanilang mga lahi. So ngayon, ibig sabihin, ang labanan sa panahon natin ngayon, sabi ko last sa inyo nakaraan, ay gawin mong original ang sarili mo. Mapanatili mo itong balisay. Mapanatili mong dalisay ang kaisipan mo. At mapanatili mo ang salita sa iyong buhay. At dahil ito ang paglaban, dahil hindi ka pwedeng mag-claim ng anumang bagay sa Diyos kung wala kang ebidensya. Ano ba ebidensya mo? Para maghumingi ka, Lord, nakasunod ako lahat sa iyong mga inuutos. Ang sabi ng prophet, para masabi mo ikaw ay nakasunod sa lahat ng kanyang inuutos, ipresenta mo ang token sa kanya. At yun ang token na magsasabi na sunod mo nga ang lahat ng utos ng Panginoon. Yun ang token. At sa panahon natin ngayon, ganun din. Itong message nating pinasinampalatayanan, ay trinis nito ang lineage at siniguro niya na walang pollution na napapasok doon. Trinis niya. Kaya nga, prinit sa atin yung mystery. Sinabi sa mundo na kayo ay merong spiritual amnesia. Ibinigay sa atin ang 7 seals at binigyan tayo ng 7 thunders para gisingin tayo. Oy, huwag kayong manatili sa ganyan. Gawin yung dalisay ang inyong mga buhay. Kasi ang Diyos mananahan sa iyo. At hindi siya nananahan sa lahat ng bagay na marumi. Kaya si Lord pumunta dito, dumaling siya, dala niya ang mga listahan. Sa Revelation chapter 10, dala niya ang listahan ng mga pangalan na napatunayan na sila ay pagtapat nila sa Urim Tumim ay lahi nga ito ni Huda. At ipinakita sa atin yung ating pamilya. Sino ba talaga ang pamilya mo? At yung bahagi, pinakita sa atin na meron tatlo tayong bahagi. Yung kaluluwa mo ay niredeem na ni Lord. At itong katawan ay pinapanatili nating dalisay para humarap sa Kanya. At sa panahong ito, ang Diyos, ang message saka messenger
na si Lord ngay umalis na nga, I'm sorry, na yung prophet natin ay kinuha ni Lord at bumalik ang Holy Ghost sa ating panahon kasi gusto niyang hanapin yung missing rib. Sino yung missing rib? The bride. Katadyang ni Lord. Hinahanap nito. Are you part of the stock? At pagpunta niya dito, naghahanap siya ng karakter. Kasi yun lang naman ang karakter na madadala natin sa langit eh. Wala nang iba. Yung mga offering natin dito, ilagay natin lahat dyan para may pambayad tayo sa kuryente. Hindi nyo ba? Hindi nyo matadala sa langit yan. Oh, pero yung karakter, ano ba yung karakter? Pagbibigay, karakter yan eh. Yan ang hinahanap ni Lord. At sinasabi doon, magkaisa kayo. At nandun yung karakter. Para pag nakita ko yun ang palatandaan, yun ang missing rib. Yun ang ribs na hinahanap ko. Kaya sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay naghahanap ng isang karakter ng bride na lalabas siya. Magmamanifest siya. Kaya nga dinala niya at pinakita niya sa atin ipinadala niya sa atin ang mensahero na may daladalang mensahe. Okay, pupunta ako sa Old Testament para ipakita sa inyo yung mga bagay na kalungkot-lungkot. Sa Garden of Eden, sa pamilya ni Lord, tingnan niyo maigi ito. Sa pamilya ni Lord, doon sa Garden of Eden, nung likhain niya ang kanyang mga anak, Adan at Eva, nagkaroon ng sexual problems. I'm sure, matured na kayo dito. Irresponsibility sa sexual. Irresponsable. At nagkaroon ito ang naging dahilan kung bakit na-damage ang buong sangkatauhan. Baba tayo sa panahon ni Noah. Patapos ng flood, after the flood, ito si Ham. Sexual problem start again. Nakita ang kahubaran ni Noah. Talon tayo kay Jacob, ganon din. Kasalanan ni Juda. Kasalanan ni Ruben. At nung si Dina ay pumunta sa Sikem, ganon din ang nangyari. Tingnan nyo? Pero tingnan nyo si Simon at saka si Levi. Si Levi, nagalit siya ng husto sa gawa na yun. Kaya ito ay nagbunsod sa kanya na patayin niya ang lahat ng mga taga-Sikem. Dahil galit sila sa ganong sa ganong gawa. At ipinapakita dito sa atin, itong mga ito ay nakasulat lamang para maging pattern natin, nakamuhian natin ang masama at kumampi tayo sa mabuti. See? Scripture yan. Na kailangan natin kumampi sa mabuti ay ma-identify natin ang espiritong ito na noon pa ay gumagana na hanggang sa panahon natin ngayon ay gustong mag-penetrate sa church. Sisikapin niya makapasok. Pero sana may mga tumayo na tao. Na anyo pa lang ng ganitong problemang ito ay muhi na sila. Pinoprotektahan nila ang kanilang lipi. Kaya sa panahon ni David, tingnan niyo pamilya ni David. Kasalanan ni Amon, ganun din. Kasalanan ni Absalom, ganun din. Sa panahon ni Ezra, lahat ng Israelita, pati na nga ang ilan sa mga saserdote, nagkasala ng ganun din kasalanan. Sa panahon ni Balaam, kaya sa panahon ni Balaam, si Moses pinutol ito. Kasi magkaroon ng maraming problema. Kasi nga, kapag nakapasok ito sa isang mananampalataya, yung originality niya ay sisirain.
At pag nasira yun, ewan ko kung anong mangyayari doon. Bubulusok siya. Tingnan nyo si Lot. Si Lot, sumasampalataya sa Diyos. Righteous ang kanyang kaluluwa. Matuwid. Namumuhi siya sa kasalanan. Sa Sodoma. Pero hanggang doon na lang. Nahapis lang siya. Pero wala siyang sapat na kakayanan na umalis ng Sodoma. Kaya pinuntahan na nga lang siya doon ng angel para ialis siya. So meron ganung mga mananampalataya. Nahapis sa ayaw nila hanggat maaari. Pero wala silang sapat na kakayanan na pagprotektahan nyo o paglabanan nyo kasi nga may kung anong kulang sa kanya. May anong kulang sa kanya. Tingnan nyo si Lot. Kaya niyang happy siya sa kasamaan, pero nandun. Anong kondisyon niya? Hybrid. Hybrid. Pero mayroong mga tao na nakarecord sa libro. Si Daniel at 3 Hebrew children. Sinakop sila. Dinala sila sa Babylonia. Gusto silang pakainin ng pagkain ng hari at painumin ng alak ng hari. Pero ang ginawa nila, tinanggihan nila yung alak na yon ng hari. Kasi alam nila ang halaga, alam nila yung halaga na kapag sila'y uminom noon, ma-hybrid ang kanilang kaisipan. Ma-hybrid ang kanilang sarili. Na darating ang panahon. Ay, nalala ko tuloy isang kwento. Hindi ko alam kung sa Pangasinan yun. Nag-umpisa sa red wine. Nagkatuwaan. Alam mo, Brother Sog yun? No. Nagkatuwaan. Red wine nag-umpisa. Nauwi sa red horse. Napunta sa Tanduay. Napunta sa Pundador. Ano nangyari? Hindi nila na-protectionan ang kanilang mga sarili. Paunti-unti. Ang kaway, hindi tuso yan eh. Yung hindi parang ang ganda sa paningin ng tao, pero sa dulo ng kamatayan. Pero ito, may mga tao, may mga tao dito na tatayo. Hindi ako iinom niyan kahit kailan. Hindi ako makikipag-compromise diyan. Dahil alam ko ang kalagahan ng aking buhay. So sa makatuwid, itong si Daniel at saka si Meshach, Shadrach at Abednego ay hindi sila, yung espiritu nila ay hindi na hybrid. Sa likod ng sa panahon na walang kantahan, wala silang nakikitang praise and worship, wala silang church. Salamat tayo dito, may church pa. May pastor pa na nagtsatsaga sa atin. So meron silang conviction sa sarili nila, kaya sila'y nakakatayo ng original at nakataas ang kanilang mga ulo na pwedeng tumawag sa Diyos. At sa oras na sila'y tumawag, automatic, ora mismo, nandun na ang tugon. Iyan ang mga matatagumpay na stock ni Abraham sa panahon natin ngayon. At yan dapat ang maging patotoo ng iglesia. Hindi pa totoo, ang daming mga nag-inuman doon, daming naglasig doon. Natatawa kayo, mayroon ba? Hindi ko alam yan ano nangyari. Pero nasa kayo nang bahala dyan, kung meron. Pero sabi nila, they could say, I will not bow, hindi ako yuyuko dyan. Kasi hindi hybrid ang kanilang isip. Kasi nga, alam nyo ba kung meron, kahit ano meron sa kanilang loob, meron silang bagay sa loob nila na kumukontrol nun. Kaya sabi ng Isaiah 59 verse 19, when the enemy came like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ganon parati ang buhay ng mga mananampalataya. Pag may dumadaluhong nagawa ng kaaway, sila ay nagtatayo ng standard.
At ang standard mo yun, hindi mo magagawa yun. Sabi ng prophet, the Spirit of God will send back Jesus Christ to the earth. That will be the real standard. Kaya kung may isang tao ay may Holy Ghost, tatayo yan. Hindi yan may compromise. May conviction yan. May discernment yan na tumayo sa kanyang kung anong pagkakatawag sa kanya. Kaya tingnan niyo to si Daniel, nung sila ay tumayo sa harap ni Lord. Pinagpala sila ni Lord sa Daniel chapter 1 verse 17. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Ganyan ang makukuha ng isang mananampalatayang tumatayo sa salita. Mapupuno sila ng kaalaman at skill. Wisdom. Marunong silang mag-discern. At si Abraham bilang isang tao, binabantayan niya ito. Dahil siya ay justified. Sino ang justified? Si Abraham ay sanctified. Sino ang sanctified? Meron siyang new birth. Sino ang naka-new birth? At higit sa lahat, nung siya ay magkaroon ng new birth, meron nagpalit siya ng katawan. Sino ang magpapalit ng katawan? At meron siyang spoken word. Meron sa Jehovah Jireh. Meron siyang lahat ng bagay. Sino yung nandoon? Sino yung sa realidad na ito? Sino yun? Ako. Ikaw. Na dinatnan na mensahe. At sabi doon, yung buhay ni Abraham ay naging pattern. At ito'y dinevelop yung karakter na ito. At ginawang halimbawa ni Paul na ito'y may stock si Abraham. Nalulutang sa panahon natin na ito na hindi rin sila magkukompromiso sa sanlibutang ito. At protektado sila. Tingnan nyo si Sarah, protektado. Gustong galawin ni Abimelech. Pero nung gagalawin na Abimelech, sinumpa, nagkaroon ng maraming problema kay Parao. Ano ibig sabihin? Yung mga tumatayo sa salita ng Diyos, protektado ni Lord. Amen. Protektado ni Lord. Kasi siguraduhin ni Lord na hindi ito ma-hybrid. Hindi tatayo silang dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya itong mga children ni Abraham, kapag nagsalita sila, meron silang sapat na pananampalataya. Tingnan niyo si David. The same God who delivered the lion and the bear will deliver this Philistine into my hand. Ganon sila magsalita. Kung paano akong deliver sa liyo, God deliver me in the lion. Saka sa bear. Ganon din ito. Ganon din kasayo, Gulayat. Ilalagay ka sa aking kamay. Ganon sila. Positibo. Paano din si Lord? Tingnan niyo si Lord. Binhi din ni Abraham. Sabi niya sa mga Pariseo, destroy this temple. Sirahin niyo ang templong ito. Sa 3 araw, itatayo ko. Ganon sila kapositibo kung magsalita. Hindi sila gadalawang isip. Kasi alam nila kung anong posisyon nila. Alam nila kung anong lahi meron sila. Kasi pag tumawag sila, automatic nandun kagad ang sagot. Tignan yung nanay ni Moses, tatay ni Moses, ganun lang pananampalataya nila. Yung parehas na ilog na pinaghulugan sa mga bata ay siyang ilog din na nagligtas kay Moses. Doon nila inilagay. Grabe pananampalataya yun. Yung mga tawag dito, buhaya na kumain sa mga bata, siya ring buhayang dinaanan ni Moses. Kaya lang, meron lang siyang arko. Mayroon lang siyang arko na may pahid ng saing sa loob at saka sa labas. Ano yun? Holy Ghost, pahid sa loob, pahid sa labas. Yan ang mga stock ni Abraham. Kaya alam ni Amram sa ni Jezebel, maliligtas ang batang ito kasi meron siyang arkong pinagsakyan na may saing sa loob, may saing sa labas. At kung sa panahon natin yan i-apply, dapat tayo ay merong Holy Ghost sa loob, may Holy Ghost sa labas. At yan ang standard natin sa lahat ng kaaway. Yan ang quality.
Tingnan niyo si Brother Branham. Nung pumili siya ng mga messenger, hindi siya basta pumili ng basta-basta. Pumili siya ng mga messenger na direct link to God. Direct siya. Yan ay pattern din sa atin. Kung pipili tayo ng mga elder, pipili tayo ng mga direkta ang link nila kay Diyos, kay Lord. Hindi sila umahapay-hapay. At sila ay nagiging mouthpiece ni Lord sa panahon nila. At pag sila ay nagsalita, nagagawa nila yung pangako ay nauhugot nila sa kaban ni Lord. Ganyan ang kapabilidad nyo. Mga bride, nauhugot nyo yung pangako sa kaban. Nagagawa nyo ibukas yung kaban ni Lord doon. At nauhugot nyo ito sa palabas, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng mga taong nasa paligid mo. Meron pa ako oras. Kung stuck ka ni Abraham, may pangailangan ka sa kagalingan, may pangako doon. Nasa kaban yun. Kailangan mo ng deliverance, may pangako doon. Kailangan mo ng pera, may pangako doon. Oh, kayo mga young people, kailangan nyo ng asawa, may pangako doon. Huwag lang kayo magmamadali na ma-hybrid ang pag-aasawa nyo. Pag nagkamali ka ng mga pag-asawa, sigurado. Gusto mo ng bahay, sino walang mabahay dito? May pangako doon. Kailangan mo ng mahigit pang kapahayagan, nandun sa baul ni Lord. Hugutin mo lang. Lahat, sabi nga doon, lahat ng kailangan natin ay covered and completely na covered ng salita ng Diyos. Sa lahat ng sumasampalataya. Kaya nga lahat ng mga may takot, sino may takot sa Diyos ngayon? Kung may takot sa Diyos, ipinadadala itong mensahe sa iyo. Ang mensahe sa iyo, ito, lahi ka ni Abraham. Nasa lahi ka ni Huda. Meron kang mana sa meron kang protection, meron kang sabi ito, baluti. Lahat yan ay complete na nakalundiyan sa iyo. Pero pag may kulang, ito. Kung may kulang, at sinasabi mo, wala talaga. Ang ibig sabihin yan, wala kang abilidad na aksyonan kung ano ang sinabi ng salita. Ang lahat available. Pero yung mga walang abilidad, hindi makakuha nun. Kasi nilagyan ni Lord ng deposito ang bawat kaluluwa nyo ng abilidad na makahugot ng pangako. Dahil nandun sila sa stock ni Abraham. At pag dumarating ang pressure, dumarating ang mga circumstansya, hindi napaparalyze ang kanilang pananampalataya. Mas lalo itong tumatayo. At imposible, napaka-imposible na maparalyze ang pananampalataya ni Abraham at sa mga stock ni Abraham, napaka-imposible. Hindi mapaparalyze yung kahit kailan. Dahil yung mustard seed, hindi mo kayang i-hybrid yan. Yan ay tatayong original. Amen. Sino dito may pananampalataya sa salita? Amen. Romans 10, verse 11. Romans 10:11. Ito, napakagandang pangako. For the scripture saith, whosoever believe on me, on him shall not be ashamed. Sa Tagalog po niyan, ang lahat na sumasampalataya sa akin ay hindi mapapahiya. Kung sumasampalataya kay Lord, hindi kayo mapapahiya. Puprotektahan kayo ng lubos ng Panginoon. Lalo na sa panahon na ito, na ibinuhos na lahat ng kaaway ang kanyang lahat ng sandata.
Dito nakaalarma si Lord. Lahat ng protection ng angel nandyan. Lahat ng sagot ng panalangin posible. Kaya sa inyo nagkiklaim na stuck ni Abraham, hindi kayo mapapahiya kay Lord. At yan ay proven na namin. Proven na yan ng mga tumatayo. Proven na yan ng mga ministrong tumatayo sa salita ng Diyos. Kaya nga sila nakakapagsalita niyan eh. Kaya sila nakakatayo ng ganyan ng matatag kasi alam nila hindi sila papahiya ni Lord. May mga, si Brother Branham, hindi pinahiya ni Lord kahit kailan. Tumayo sa presensya ng maraming tao. Pero sabi, thus saith the Lord. Thus saith the Lord. At ano kayo? May thus saith the Lord din kayo. Tayo lahat. Kaya malakas ang loob ng ating prophet na tumayo sa salita ng Panginoon kahit wala na siyang kasama. Kahit iwan na siya. Dahil alam niya, hindi siya mapapahiya. Iyan po ang stuck ni Abraham. Hindi kayo mapapahiya at hindi kayo ipapahiya. Sabi ng prophet, napakaganda ng pangaral ng kapatid natin, Brother Joel. Gusto niyo pagpalain? Pag may nagpipreach dito, give me your faith. Ibigay niyo yung pananampalataya doon. At yung mga sumasampalataya lamang ay mga common people. Mga common people. Kaya pala maamo, napunta siya dito sa mga maamo kasi yung mga maamo, mga common people yan eh. At ang prinsipyo ng mga common people, just believe. And all things are possible. Only believe. Si Lord gusto niya patunayan ang lahat ng scripture ay totoo. Gusto lang niya makakita ng mga taong tatayo sa kanyang salita. Hindi sa lahat ng scheme ng mundong ito. Hindi ko sinasabing yung mga trabaho niyo o lahat ng mga business niyo ay mali. Pero ang Diyos tatayo siya. Kung anong sinabi niya ay pangangatawanan niya. Obligado siya sa kanyang salita. At kung ikaw ay tatayo sa kanyang salita, obligado siyang isupply ang mga pangailangan mo. Parati natin naririnig yan eh. Parati tayo nag-i-amen yan. Pero pag dumarating ba ang circumstance, nakakatayo ba tayo? Doon nasusubok kung ikaw nga ay stuck ni Abraham. Kung ikaw nga talaga ay nasa pedigree ng lahi ni Lord. Yung totoong pagsubok, kasi pag sa pagsubok, wala dyan si pastor. Pag dumating ang circumstansya, ikaw na lang at ang circumstansya ang haharap. Pero pag hindi mo na kaya, nandiyan naman ang pastor eh. O gusto niyo ng telephone number ni Lord? Alam niyo yan eh. Gusto niyo nakaalam ng telephone number ni Lord? O anong number? Ha? Ha? Kulang. Kulang ang number nyo, kaya hindi kayo makatawag. O, sige nga. Ano sabi? Jeremiah 3:3. Ayan ang number. Pero pag nag-dial ka ng number, hindi naman Jeremiah eh. O, ilang number yan? Ha? Ilang number ang Jeremiah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yan ang number ni Lord. 8, 3, 3, 3. Tumawag ka sa call unto me, and I will answer thee. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Yan ang pangako sa stock ni Abraham. Tawag ka sa akin. Tawag ka magdadial ng Jeremiah 8333. Perfect number 8. See? Kita niyo yung maigi. Hindi kayo makatawag kay Lord. Siguraduhin niyo muna yung lahi. I-search niyo yun. At ang message na ito ay nagsasabi, nasa lahi ka ni Judah. Na ang leader doon
ay walang iba kundi ni Lord Jesus Christ. Hindi ako masyadong kapakatagal. Meron pa tayong 30 minutes para mag-inventaryo. Inventaryo natin. Nasaan ka na ngayon? Ngayon ako magsalita sa Bulacan. Nasaan ka na ngayon? Ano ba stage mo? Kaya mo na bang humarap sa flood ng kaaway? Sapat, may standard ka na ba? Nasa iyo na ba ang standard sa labas, saka sa loob? Yan, tingnan mo. Tingnan nyo maigi. I-search nyo yung sarili. Para makita natin kung saan tayo nakatayo. Minsan, binabali-baliwala lang natin ang mga bagay-bagay sa mundo. Pero alam nyo, napakatuso ng kaaway. Sa maliliit na bagay, doon siya nakakapasok. Na hindi natin binabanta at sinasabi natin, wala yan. Kayang-kaya ko yan. Pero doon siya nakakapasok. At unti-unti, nagiging normal na sa iyo ang mga palipaligid mo. Pero itong mga taong ito, mga naka-record sa Old Testament, hanggang sa New Testament, alam nila. Alam nila. Bagamat sila'y nakahalo sa mundo, alam nila ang standard nila. Alam nila ang tayo nila. At pag nagsalita sila, direct to the point, na meron silang sapat na connection. Na kung dumating man ang kaaway, madali silang makahugot ng sugon dahil sa kanilang mga panalangin. At yun ang desire ng puso ko, mag-isa sa Bulacan, na lahat ng kanilang pinagpipray ay makarating ng mas mabilis. Mas mabilis na nakakarating. Pero salamat sa Panginoon, ang daming patotoo doon. Maraming mga patotoo doon. Na may mga bagay-bagay na dumarating sa kanila, automatic tinutugon ni Lord. Sariwa ang salita sa kanilang puso. Pero tayo mga matatagal na, kumusta? Na-immune na ba tayo sa message? Marami tayong alam sa message? Dahil marami ng alam ay nag-relax na tayo? Paano? Pag dumating ang kaaway na hindi tayo nakapaghanda. Kaya anong sabi na naalala ko isang pangaral ni Pastor tungkol kay Asa. Tungkol kay Asa, nung malaman niya na naging maganda ang paligid, naging tahimik, nagtayo siya ng mga poste, nagtayo siya ng bakod sa kanila, habang tahimik pa. Ibig sabihin, lahat sila doon ay nagkapit-kapit bisig. Lahat sila ay nagpoprotektahan sa ila kasi pag dumating ang kaaway, alam nila na may lakas sa pagkakaisa ngayon. Pinotektahan nila ang kanilang mga sarili. At alam nyo, yung buhay ng panahon na yun ni Asa ay naging mapayapa at naging matahimik. At dahil doon, naging sagana ang kanilang buhay. Higit sa lahat, meron silang sapat na muog, protection sa kanilang lugar. Yung kay Asa, ilagay natin dito ngayon. Sa pamumuno ng mga ministro, pwede tayo magtayo din ng muog. Pero alam niyo mga sa frontliner? Yung mga baguhan ba? Sino nasa frontliner? Yung mga matatagal na. Yung mga elder. Yung mga diakono. Yung mga trustee. Sila ang mga nasa frontliner. Na poprotekta sa kongregasyong yon. At yan ang stock ni Abraham. Kapit-bisig sila. Habang dumarating, tahimik kayo. Bakit napakatahimik nyo? Anong meron? Anong meron? Wala na sa outline ko yan. Pero gusto ko lang ibig sabihin sa inyo, kung paano kumikilos ang Diyos sa church, sa Bulacan, ganun din dito, may pagsubok ito, may pagsubok din dito. Lahat ng mga churches na tumatayo sa salita ng Diyos, lahat sila ay sinusubok. Lahat ng tao doon, mga elder kahit sino, walang exempted doon, lahat sila sinusubok. Pero ang tanong, paano sila tumatayo na hindi nagiging hybrid ang kanilang kaisipan?
Ano nangyayari? Anong nangyayari? See? Pero tayo magpuri sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos. Magbigay ng kapurihan sa Kanya. Sa kapayapaan, sa kagalakan na ibinigay Lord sa atin. May oras pa tayo. Kung may pangungusap sa inyo ang Panginoon, sana may conviction kayong makuha. May makuha kayong mensahe ng Diyos. Naghahanap kayo kay Lord? Nandyan ang sagot. Nandun sa Kanya ang sagot. Gusto niyo ng Holy Ghost baptism? Nasa Kanya ang sagot. Kasi hanggat wala tayong Holy Ghost baptism, hindi nyo kayang tumayo sa harap ng kaaway. Hindi natin kaya. Sabihin mo, matagal ka na sa mensahe at lahat, alam mo na ang message. Ano ngayon kung alam mo lahat ng thunders, lahat ng seas, lahat ng 7 churches, kaya mo ipaliwanag ito. Pero kung wala yung Holy Ghost, haharap ka sa Panginoon na naglulupay-pay. Haharap ka sa kaaway ng talunan. Buhay ang usapan dito ngayon. Buhay ang usapan. Hindi yung kaalaman ng mensahe. Ipakita mo kung ano ang mensahe. Pastor Ray. Amen. Salamat sa ating Panginoon at lalong napaglinaw yung nasimula ng ating kapatid na subject niya tungkol sa pedigree natin. Okay? May kinalaman sa binhi. Dahil doon nanggagaling yung lahi. Kaya nga, simula pa lamang, nangako na siya ng binhi ng isang babae na dudurog sa ulo ng binhi ng serpente. Labanan ito ng mga binhi. Diba? Ang pakay ng kaaway ay haluan yung ating purong binhi. Pero nakita natin ngayon, ang ating tungkulin ay protektahan ang ating binhi na manatili itong dalisay at walang halo. Praise the Lord. At sumunod na makita niyong kumilos ng Diyos, nangusap siya kay Abraham tungkol sa binhi. Sabi niya, ikaw at ang iyong binhi ay aking pinagkalooban ng mga bagay na ito. Bigay ko sa iyo mga pangako sa iyong binhi. Palaging may binhi, di ba? Ano yun? Tinuturo tayo sa stock natin. Amen? Sabi niya, Abraham, tignan mo ang buhangin. Pagkatapos, sumunod na makita niya si Abraham sa isa na namang eksena. Sabi niya, Abraham, tignan mo ang tala. Magiging ganyan ang iyong lahi. Magiging ganyan ang iyong stock. Sinong pinapang-usap nito? Amen? Nakikilala niyo ba kung sino kayo? Kayo ang tinutukoy doon sa binhing yun. Amen? Kayo ay, amen, galing sa dust. Kayo yun di ba? Tayo yung magpapalit ng tawag dito, ng posisyon mula sa pagiging alabok patungo sa mga glorified, amen, sons of God, from dust to stars. Ano yun? Pinapakita yung ating magiging tawag dito, katapusan. Amen. Ang sekreto ng lahi ng Diyos. It's all about us. Amen. Ang scripture, amen, it's all about Christ. It's the seed of Abraham. And sabi ni Brother Branham, ang buong Biblia from cover to cover is unveiling Christ. It's the revelation of Christ. Amen. At sino ba si Kristo? Yung binhi. Amen. Ano bang napapaloob kay Kristo? Bawat anak niya ay nandoon sa Kanya. Kaya pagka siya'y nalantad, amen, sino malalantad? Ang bawat isa sa inyo. It's a revelation of our pedigree, of our stock. Hallelujah. Tingnan niyo si Abraham. Pinakita ni Lord kung ano mangyayari sa kanyang binhi. Lumabas sa Babylon. Amen. Sa Genesis chapter 12. Pasensya na kayo, pero naistira pa ko ng uso. Lumabas chapter 12. Amen. Galing sa Babylon. Pagkatapos, sa chapter 13 ng Genesis, anong nangyari? Siya ay dumaan sa kanyang sanctification, chapter 15. At pagkatapos ay dumaan siya sa kanyang baptism of the Holy Spirit, chapter 17. At pagkatapos, anong nangyari? Chapter 18 ay binisita siya ng anghel. Praise the Lord. At nagkaroon ng body change. Kung ano yung nangyari kay Abraham na ama natin. Siya ang pangulong binhi. Amen.
ay ganun ang mangyayari sa atin. Yun ibig sabihin ng stock, the original seed. Yun pala ibig sabihin nun. Tingnan ko sa Miriam kanina. Amen. Lahat kung saan nakakonekta lahat. Amen. The original source ng binhi. Amen. Hallelujah. So, sino bang magkakaroon ng body change? Sino ba ang binisita ng anghel? It all speaks about us. Hallelujah. Eksakto pagdating sa Revelation. Okay, Genesis, tapusin ko na kasi pag dumaan pa ako sa ibang mga libro, tatagal tayo. Sa Genesis, pagdating sa Revelation, pagdating sa Revelation chapter 18, anong sabi? Come out of here. Si Abraham lumabas sa Babylon, chapter 12 ng Genesis. Sa Revelation chapter 18 naman, come out of here. Sinong pinalalabas? Yung bride. Come out of Babylon, spiritual confusion. Pagdating sa Revelations 19, ano nangyari? Nagkaroon ng kasalan. Kailangan lumabas ka muna, amen, sa kalipunan ng ibang mga lahi, confusion, can you say, amen? Pag-ahalo-halo ng binhi, para ikaw ay mabukod at maging dalisay. Dahil yun lamang blood relation ni Christ ang kanyang papakasalan. Yun lang pure seed line ng papakasalan ng ating Panginoon. Diba? Sabi ni Abraham kay Eliezer, huwag kang kukuha ng sino mang babae na hindi natin kalahi para sa anak kong si Isaac. Kailangan kalahi natin. Amen? At si Rebecca ay blood relation ni Isaac. At sabi ni Brother Branham, ang bride ay blood relation ni Jesus Christ. Kailangan kalahi, kadugo mo lamang. Dahil ayaw nating madungisan ang ating dugo. Hallelujah. Beautiful. So Revelation 18, come out of her. 19, amen. Union. The marriage of the Lamb is come. Pagkatapos nun sa Revelation 20:21, anong pinakita? Amen. The glorified state of the bride. Amen. The city of Jerusalem, the spiritual bride coming down. Hallelujah. Upon the earth. Ano yun? Glorified state. Tayo. Ang spiritual seed. Amen ni Abraham. Amen. At tayo ang pinaka-star dito sa Biblia. Kayo ang tunay na dahilan. Kayo ang subject dito sa Biblia. Amen. Praise the Lord. Napakasarap. Masarap pag-usapan yung lahi natin. Sa ayaw nyo sa gusto, yun ang masarap pag-usapan. Diba? Minsan nag-uusap tayo ng mga, mga sikat na tao, lahi ng mga artista, lahi ng mga pikutin, at lahat na. Pero meron ko pagka yung lahi mo ang pinag-uusapan. Kaya kanina habang nakikinig ako, na-stir up ako eh. So yun lahi natin yun eh. Diba? Lahi natin yun eh. Hindi natin pinag-usapan dito ibang lahi. Amen. Tinumbok kayo ni Lord. Hallelujah, kayo ang lahi niya. Kaya hindi kayo dapat matakot sa paglapit. Si Esther, kilala niya kung sino siya. Amen? Kaya nung siya humarap sa hari, pumasok dun sa kwarto ng hari. Amen? Ano nangyari? Nakatanggap siya ng pabor sa mata ni ng hari. Amen? At praise God, inunat sa kanya ang setro. Sabi, Dear, ano ang request mo? Sabihin mo, hanggang sa kalahati ng kaharian ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Ang nobya ni Kristo ay nakakuha ng pabor dito sa huling panahon. Hallelujah. Nakakuha ng special grace. Capstone coming down, crying, grace, grace. Hallelujah. Hindi tayo tumayo sa ating sariling ganda, sa pabango na inilalagay ng kung sino-sinong tao, gaya ginawa ng mga babae sa paghahanda sa pagharap ng hari. Humarap siya kung ano ang kanyang kalagayan. Amen. Ano ang daladala niya? Pabor, biyaya. Hindi sa anumang mabuting gawa natin, kundi, amen, yung revelation natin na nabiyayaan ako ni Lord. Before the foundation of the world, pinili na niya ako. Amen. Doon tayo, sa ganong kondisyon tayo, lalapit sa trono ni Lord, sa presensya niya, sa silid niya ngayong gabi. Nalalaman ano man ang ilingin natin, ay pagkakaloob sa atin. Hanggang sa kalahati ng kaharian. Ang sabi ko nga minsan, hindi lang kalahati sa New Testament. Ang sabi ni Jesus Christ, it is, amen, God's
good pleasure to give you the kingdom. Hindi lamang kalahati sa New Testament, kundi buong kaharian na. Kaluguran ng Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ano ang mga nasa kaharian? Ano ang kailangan nyo na wala sa kaharian? Sa gabing ito. God help us to see it. Pero alam nyo, meron tayong emergency call number. Kanina nakita nyo yung number ni Lord. Pero alam nyo, hindi gagana yung kundi nyo muna ilalagay sa unahan nito. Kasi kanina, 833. 8333. Apat yun, hindi eh. 7 ang ating number. Kaya lagyan nyo muna yan sa unahan ng, ano ba yung emergency number ng Amerika? 911. Sa atin, 199. Hindi, 119. 1 John 1:9. Tignan mo. 119-8333. Yan ang number ni Lord. O, tignan natin. Okay, ano sabi sa 1 John 1:9? Okay? Bago kayo pakitahan ni Lord ng mga kamangamanghang bagay na hindi nyo alam at gumawa siya ng dakilang mga bagay para sa inyo, kailangan muna anong gawin? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So wag lang kayo 8333. Kailangan may 119 muna kayo. Amen? Dahil ano man ang kasalanan nyo nagawa, yun ang sekreto, yun emergency number. Amen? Palinis tayo. Ano man ang nagawa nyo, nagkamali kayo. Amen? Nakagawa kayo ng bagay na nagbigay ng kahiyan sa pangalan ni Lord. And you know it. Nalungkot kayo. Alam nyo, napigati nyo ang Panginoon. Ano nang kailangan nyo? 119 lang. Magsisi, ikumpisa lang ating kasalanan. Siya'y tapat para patawarin tayo sa ating kasalanan at linisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuhan. Para ano? Para pagtawag natin ay pakitahan tayo ng dakilang mga bagay na hindi natin nalalaman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa inyo lang binigay ang number na yan. Sa stock lang ni Lord, ha? Okay. God bless you. Amen. Tayong lahat tayo mananalangin. Amen. Taglay ang mga dakilang bagay nito. Continue to pray for the Bulacan Church. Amen. Brother Rolly, sa kanyang ministeryo doon, mga kasama niya sa church. Patuloy silang maging matatag dahil, amen, walang church na hindi sinubok, hindi pinadaan sa matinding mga pagsubok para maging matatag na church. So, huwag natin silang kalilimutan. And pray for one another. Pray for the elders of the church. Love one another. Kagaya ng narinig natin, magkakalahi tayo. Tayo ang magpuprotekta sa isa't isa. Hindi tayo ang gigiba sa isa't isa. Hindi tayo ang sisira sa isa't isa. Amen. Hawakan natin ang braso ng bawat isa, spiritually speaking. Amen. Palakasin natin ang mga nangihina. Tulungan nating makita ang liwanag ng mga nadidiliman. Tayo magtulungan sa panalangin. Tayo magmahalan sa pag-ibig ng ating Panginoon. God bless you.
Thank you, Jesus. Oh, glory, glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh Father. Yes, Lord. Kilala mo kami, Panginoon. Alam mo aming pangalan bago pa itatagan sa libutan. Because we're your children, Lord. We're your attributes, your seeds, O Lord. In your loins, Lord. Jesus. Amen. Before the foundation of the world, you've chosen us, Lord, that we might be fruitful, you said in John chapter 15. And that what we ask for, Lord, shall be given to us. Oh, yes. He knows my name. He knows my name. Because I belong to His stock. He knows me. He knows my name. And He hears me when I pray. Thank you, Lord. Yes. Because He is our Father. We have a Father like Him. Loves us. Do everything to protect us and help us. Yes, Lord. Yes, Lord. I have a Father. He calls me His own. Yes, Lord. He'll never leave me, no matter where I go. Bakit? He knows my name. He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and hears me when I call. I have a Maker. I have, let's all stand, a Maker. He formed my heart. Yes, Lord. Before even time began, my life was in His hands, and He knows my name. Yes, Lord. He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and hears me when I call. Once again, I have a Father. Yes, Lord. Hope you know your stock. A Father. Siyang tunay na stock, original seed. Amen. Hallelujah, Father. He'll never leave me, no matter where I go. Let's just declare it, confess it. He knows my name. Oh, He knows my name, and He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears me when
call. Sing it one more time. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. He hears me when I call. He hears me when I call. Hallelujah. Kaya pala aming Ama, na ikaw nandito sa ibabaw ng lupa, sa katawang iyon ng aming Panginoong Jesus. Sabi mo, pag mananalangin kayo ng ganito. Our Father, which art in heaven. Dahil ang panalangin ay panalangin ng iyong stock, Lord. Panalangin ng iyong mga binig na tumatawag sa kanilang Ama na kanilang pinagmulan. Dahil ang mga bining yun ay pinili mo. Hallelujah, before the foundation of the world, para kapag dumalangin sila, ay tugunin ang kanilang mga panalangin. That's scripture, Lord. At Panginoon, pagkatapos namin marinig ang mensaheng ito ngayong gabi, Lord, nagkaroon kami ng mas malinaw na, Lord, pananaw sa pananalangin. Ito'y para sa lahi mo. Ito'y para sa mga tumatawag sa iyong, Lord, pagiging Ama. Dahil sila'y nanggaling sa iyo. And we thank you, Lord, for listening to us tonight. Panginoon, maasa ako na marami ang gumamit ng emergency number namin. O God, naming nakita sa Scripture, maraming nagsisi, nagkumpisal ng kanilang mga kamalian, Lord. At hindi pwedeng mabigo ang iyong Scripture. Sabi mo, kung kami tunay na magsisisit, Lord, kukumpisal ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat para maglinis, magpatawad sa amin. At pagkatapos pag kami tumawag, ay tutugon ka, Panginoon. At magpapakita ng mga kamangamangang bagay. Di namin alam, di namin akalain, nariyan pala, nakaabang na para sa amin, hinintay mo lang kaming gamitin ang number na yun, Lord. Kaya sa gabing ito, salamat. Salamat na kami nakakonekta sa iyo, Ama. O God, at ikaw ay nakatugon sa amin. Hallelujah. Sa pamamagitan ng prayer meeting na ito, Ma, kaya mong tumayo sila na may katiyakan. Natanggap ko ang aking panalangin. Natanggap ko mula sa aking Ama ang katugunan sa aking panalangin. Natanggap ko na ang kagalingan. Natanggap ko na ang kapunuan ng mga pangailangan ko. Tanggap ko na ang kaligtasan ng aking mga anak. Tanggap ko na ang paglilinis niya. Natanggap ko na ang kanyang mga pangako na aking inangkin ngayong gabi. Salamat po. Pagpalay mo ang bawat isa. Sa tuwing mananalangin sila, huwag nawa nilang makalimutan itong aming narinig na mensahe. At kung sino sila para sa iyong kapurihan. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Sumayin niyo ang pag-iingat ng Panginoon. Tayong lahat ay marinang magsiuwi, magkamayan tayo. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. He knows my name. He knows my every thought, and He sees each tear